Naranasan mo na bang pumasok sa opisina na parang sumabak ka sa gera? May toxic na boss, chismosa sa kabilang cubicle, deadline na sunod-sunod, tapos hindi pa sapat ang sahod. Welcome sa Stoikong Pinoy, kung saan pinag-usapan natin kung paano tayo magiging kalmado at matatag sa gitna ng kaguluhan. Ngayong episode, paano maging stoic sa trabaho? Paano manatiling mahinahon kahit nakaka-bad trip ang mga tao sa paligid? Number 1. Kilalanin ang trabaho bilang training ground. Sabi ni Epictetus, ang bawat araw ay oportunidad para sa character development. Oo, pati yung araw na pinagalitan ka ng boss mo. Difficulties show men what they are. Epictetus. Ang trabaho ay parang gym. Ang mga toxic na tao, silang weights. Kapag nilalabanan mo ng may disiplina at kontrol ang mga tukso, doon ka lumalakas. Imbes na maubos sa galit o inis, isipin mo, paano ko ito gagamitin para mas lalo akong tumibay? Number 2. May mga bagay na di mo kontrolado. Hindi mo kontrolado ang ugali ng boss mo, hindi mo kontrolado kung sino ang paborito niya. Pero ang 100% kontrolado mo, ang response mo. You always have the option of having no opinion. Marcus Aurelius. Kapag may nagchismis, piliin mong wag mag-react. Kapag may mali sa sistema, piliin mong mag-suggest, hindi magreklamo. Hindi ito pagiging duwag, ito ang stoic way. Piliin kung kailan at saan kalalaban. Tanggapin pero huwag magpakaapi. Stoicism ay hindi pagtanggap sa pang-abuso. Hindi ibig sabihin na kalma ka, papayag ka sa mali. Ang stoic, nagrereklamo sa tamang paraan. Hindi para sumigaw, kundi para maayos ang sistema. Don't explain your philosophy, embody it. Epictetus. Kung kailangan mong magsalita, magsalita ka, pero may respeto. Kung kailangan mong mag-report, gawin mo, pero may dignidad. Mga stoic na gawain sa opisina. Morning journaling. Bago pumasok, isulat mo, ano ang pwede mong kontroling ngayon? Ano ang mga posibleng challenge? Mindful breathing tuwing break time. 5 minutes lang. Hinga, reset. End of day reflection. Anong toxic na pangyayari ang hindi mo pinatulan? Congrats. Stoic move yan. Number 5. Kung ayaw mo na, may choice ka. Ang stoic, hindi nakakulong. Kung nakita mong hindi ka na natututo, kung wala ng respeto, pwede kang lumipat. Pwede kang gumawa ng bago. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Marcus Aurelius. Hindi ka stoic kung nagpapabaya ka sa sarili. Kalmado ho, pero may paninindigan. Sa trabaho maraming tukso, galit, inggit, reklamo, pagod. Pero ang stoic na Pinoy, matatag, tahimik, at may disiplina. Kung gusto mong mas marami pang matutunan sa Stoicism sa Buhay Pinoy, mag-subscribe ka sa Stoikong Pinoy. Hanggang sa muli, sa gitna ng toxic na opisina, ikaw ang magiging kalmadong haligi. Mabuhay ang stoikong manggagawa.